Sino ba para sa inyo si Rodrigo Roa Duterte? Dahil para sa akin, si Rodrigo Roa Duterte ay hindi lamang isang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang pinakamahal na Pangulo ng sambayan ng Pilipino kailanman at isang buhay na alamat. Ang kanyang tagumpay ay lampas sa paglalarawan. Ipinakita niya sa mundo na ang mga Pilipino ay maaring maging mahusay na mga pinuno mula sa kanilang natatanging paraan. Binased ni dating Pangulong Duterte ang alamat na ang Pilipinas ay lampas na sa pagtubos, na kung maghahalal tayo ng isang pinunong ay dapat tunay na nagmamahal sa kanyang bayan, at ito'y walang imposible. Si Rodrigo Roa Duterte ang pinakamatinding kalaban kung ito'y iyong hinahanap. Siya ang pinakakinatatakutan ng mga tiwali at mga kriminal. Niyog-yog niya ang tuhod ng mga oligarko, media, ang mga makakaliwa at simbahang Katoliko. Si Rodrigo Duterte ang pinakahuling paglalarawan kung ano ang dapat na mukha ng isang walang takot na pinuno. Maging ang deep state ay nag-iingat sa kanya. Mula 2016 hanggang 2022, nalampasan ni Duterte ang higit sa inaasahan na kung ano ang magagawa ng isang mahusay na pinuno sa loob lamang ng 6 na maikling taon. Ang pagkakamali lang niya ay ang hayaan ang isang patay na diktador na makakakuha ng kapirasong lupa sa loob ng libingan ng mga bayani na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay at politika ng sakim na pamilya na naiwan sa kasaysayan. Habang pinag-uusapan natin si Rodrigo Roa Duterte na binubuli, ginagang up at tinutugis ng mga masugid na aso sa ilalim ng payroll ng kanyang mga kaaway. Sa edad na 70 siyam, dapat magpapahinga na si Duterte at ini-enjoy ang kanyang pagre-retiro. Ngunit narito, ginugugol niya ang kanyang huling patak ng enerhiya sa pakikipaglaban sa mga aso at mga payaso na determinadong sirain siya at ang kanyang bansa, kung saan siya ay karaniwang lumalaban na mag-isa. Ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan ay ipinapalagay na ngayon ang pamamahala sa mga tuta ng aso, na ang mga tungkulin ay upang sirain ang mga Duterte sa pag-asang mawala na sila sa 2028. Ang tatak Duterte, ang tanging banta sa korupsyon, oligarkiya at plano ng deep state na gawing narco state ang Pilipinas at gawin itong proxy nila para sa digmaan ng US at China. Nakita ng mga Pilipino ang panpagdinig sa Senado kasama si Duterte noong October 28 at sa House of Representatives noong November 13. Mag-isang hinarap ni Duterte ang mga bully at mga nagpapanggap, ngunit nagmukha silang mga asong walang ngipin at walang kwentang mga payaso. Dusi-dusinang mga ito ay nagbabalak at nagtutulungan tulad ng mga gutom na hiyena na nakapalibot sa isang nag-iisang matandang leon. At hindi nila nagawang basagin ang matanda pagkatapos ng ilang oras na pagtatanong at pagsusuot sa kanya na parang wannabe stars prosecutors. Lahat ng pandinig sa Senado at its OR ay maaring mukhang nakakatawa at nakakaliw. Pero ipinapakita ng matanda sa bawat Pilipino na kung susundin lang natin siyang maging matuwid, walang takot at patuloy na gumagawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng kanyang bansa, walang gahaman na senador o kongresista ang makapagpapabagsak kay Duterte o kahit kanino man. Matapos ang ilang oras na verbal at legal skirmish sa Senado at its OR, na natiling nakatayo ang matanda. Hindi mahawakan ng mga aso at clown si Duterte at gumamit pa ng mga salita upang siya ay alipostain. At dahil nasa panig siya ng katotohanan at dahil sa talino ni Duterte at kasama ng mamamayang Pilipino na nanonood at nagdarasal na ang Senado at ang its OR ay gagawa ng isang maling hakbang upang mag-trigger ng isang People's Revolution. Ngayon ay
lahat tayo ay patuloy sa ating buhay. Dahil marami sa mga Pilipino ang tinatrato ang investigasyon ni Duterte na parang pelikula at kung ano-anong entertainment. Ipinakita muli ng 79 taong gulang na kampiyon ng mga Pilipino na ang kailangan lang natin para maging dakila ang bansang ito ay ang bawat isa sa atin ay mahalin ang kanyang bayan na walang kondisyon. Ang kailangan lang natin ay sundin siya. Ilang laban ang kailangang ipagsapalaran ni Duterte hanggang sa mapagtanto nating mga Pilipino na kailangan natin lahat na maninindigan ngayon. Karamihan sa atin ay napakahusay sa pagpupuri at pagluluwalhati sa mga namatay na bayani. Ngunit narito kami, tumatangging magmarcha at makikipaglaban sa tabi na pinakadakilang Pilipinong buhay na bayani na si Rodrigo Roa Duterte. Kailan tayo magkakaisa at susulong? Kapag si Duterte mismo ay patay na at nagmamakaawa ng kapirasong lupa para mailibing ng maayos? Isang araw, tatanungin tayo ng ating mga apo, Lolo, nakipaglaban ba kayo kasama ni Rodrigo Duterte? Sana ang ating mga sagot ay parihong kasing ganda. Opo, apo, kung bakit nasa malayang bansa kayo ngayon. Maraming bisis na nating nabigo si Rodrigo Roa Duterte. Siya ay mahina na at ang kanyang mga araw ay bilang na. Pero hindi tayo binibitiwan ng matanda. Magpapakita pa ba siya sa isang malaking laban para lang mabigyan tayo ng pagkakataong lumabang kasama niya? Kung oo, manunood na lang ba tayo at hahayaan siyang mamatay sa pagkadismaya sa kamay ng mga walang pusong sakim na mga kaaway habang binubuli at pinapagod nila ang matanda sa paghamak at pangungutya? Tatay Digong, kasama mo kami sa lahat ng laban at tagumpay.